Kamusta ang may kapatid na autism? Iba? Mahirap kasi may mga attitude siya na paiba-iba. Hindi naman lagi pare-pareho yung mood ko. Minsan napupuno rin ako. Paano nung pandemya? Ay, grabe yung buhay ko nung pandemic. Naglalako ako ng mga almusal, tsaka tinry ko talaga magluto ng ulam para lang makasurvive kami. From Monday hanggang Sunday, silog lang yung ulam namin lagi kasi yun ang pinakamura. Ano yung pinaka-matinding pinagdaanan mo? Bumigay ka na. Halos patayin ako ng tatay ko, nung buhay pa yung tatay ko. Ang masaklap pa, binikti ako ng patiwarik na nakahubad ako. Naranasan ko nga dati, talagang tinagtad niya ng tinidor yung ulo ko eh. Tapos lumayas pa ako dati, naging pulubi ako ba. Tapos may mga kinukuha sila doon, yung mga pagpag. Doon ako napagpag. Nasubukan mo rin kumain ng pagpag. Nasubukan ko po kumain ng pagpag kasi talagang wala akong kakainin. So naging magdanakaw ka for the meantime? Apo. Buti hindi ka nahuli. Hindi po ako nahuli. Kasi magaling ka, magnakaw. Ano pa ang hinahanap mo? Minsan naghahanap ako ng yung parang lambing na isa sa mga kapatid ko, marinigan ko man lang na, musta ka na o kaya mo pa ba? Kasi hindi ko narinig sa mga kapatid ko yun. Sana lagi lang akong gabayan at bigyan ako ng malusog na pangangatawan kay Lord. Kasi kawawa talaga yung kapatid ko pag nawala ako. Dead ang nega, dead ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Hello mga kachika! Welcome to my vlog. Isa na naman pong kasamahan sa trabaho ang ating makikilala for today's video. Bago yan, please like, share, and subscribe dito po sa Romel Chika Vlogs para nabis tayong dumami ng dumami. Ganon. So mga kaibigan, sabay-sabay natin kilalanin ang nag-iisang Ina Magenta ng Sing Along. Hello, welcome to my vlog, Ina. Hello po. Good afternoon. Wow! Parang napakaseryoso mo naman. Yes. Kilalanin po muna natin, panoorin po muna natin ito. Ako po si Jojo Rizano Vicente. Jojo Vicente Rizano po, ang inyong reigning Tuesday Backlasher dito po sa Itbulaga. Pangarap ko ay ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay magkasama. Why can't I fall in love like in your Natatandaan niyo po ba siya? Walang iba, siya po yung nag-iisang Ina Magenta na napapanood po natin sa mga singing contest, mga ganon. Kamusta si Ina Magenta? Ngayon, medyo okay naman po na medyo hindi din okay. Ay, okay, pero hindi okay. Ina, taga saan ka? Taga-Alabang po ako, ma. Muntinlupa, Alabang. Muntinlupa. Ilan kayo magkakapatid? 6 po kami magkakapatid. Yung isa pumanaw na po. Pumanaw. Ako namatay na. Nasaan ang mga magulang mo? Wala na rin po akong magulang. Patay na rin po yung tatay ko tsaka yung nanay ko. Pang-ilan ka sa magkakapatid? Pang-4 po ako sa 6 na magkakapatid. Yung pang-5 po, yung namatay, yung bunso namin yung special child. Okay. Sino kasama mo dyan sa Alabang? Yung ate ko, tapos yung 2 kong kuya, tsaka yung special child. May mga asawa at mga kapatid mo. Yung 3 ko pong kapatid, may mga asawa. Tapos yung isa wala. Paano ang buhay niyo dyan sa Alabang? Inuupahan niyo to? Ay, hindi po. Bahay po namin yan. Bali, rights lang po yung bahay namin. Parang in-award. Opo. Super award, Opo. gano'n. So, ang buhay namin dyan sa Muntinlupa, medyo mahirap kasi sa squatter area lang po kami nakatira. Pero in fairness, makinis ka, ha? Ganda mo. Unang-una kita napanood sa Backlash. Sa Itbulaga. Anong year nga yun? 2019. Actually, mga kachika, hindi ko po siya kilala personal, pero marami po ako naririnig tungkol sa kanya at nakikita ko po to sa Facebook
Facebook. Dumadaan yung account niya sa Facebook ko, kaya nagiging interesado ako. Kaya gusto kong malaman din po ninyo ang kwento ng buhay niya. Kasi sinabi niya po kanina, nakatira doon kayo sa squatter. Totoo. Sa Wawa. Matagal na kayo doon? Matagal na po. Bali, pinanganak po ako sa Sibuyan, Romblon. Tapos, dito na po kami lumaki sa Manila. Ang mga nanay at tatay mo, Bisaya. Opo, parehong taga Romblon. Oo. Kailan pumanaw ang mga magulang mo? Ang nanay ko, 5 taon na nakakalipas. Tapos Ang tatay mo? Tatay ko po, 6 na taon na po nakakalipas. Halos magkasunod din. Yes. Opo. Tapos yung brother kong isa, parang 4 na taon na rin yata. Nakakaloka, Opo, no? isa. Buti natatanggap yung yung sunod-sunod na mga pangyayari sa buhay nyo. Opo, kasi wala namang magagawa. Yun talagang buhay napakahirap. Anong trabaho ng mga ate mo at saka kuya Actually mo? po, walang mga trabaho yung mga kapatid ko. Ang ibig mo sabihin, ikaw lang ang kumikita sa inyo. Opo, ako lang po yung kumikita, tsaka ako lang po yung bumubuhay sa mga kapatid ko. Ay, ganun. Ilan ba ang trabaho mo ngayon? Ilan ang pinag-performan mo? Before po, kumakanta po ako ng music box. Tapos naging doon yung music box. Tapos nabago na naman. Nawala ka doon. Nawala na po ako. Ang nangyari kasi, yung mga kumakanta lang sa library, yung pwedeng... Pumasok sa music box. Sa music box. So, umiikot-ikot lang po yung talent po. Library tsaka music box lang po. Kaya nagkulab po sila. So, paano yan? Ang dami pong pang binubuhay. Ay, opo. Tapos may mga pinapaaral pa po ako mga pamangkin. Ang galing mo. Paano na provide lahat yung mga pangangailangan ng pamilya mo? Eh, ilan lang ang trabaho mo? Ang show ko sa isang linggo po, parang 3 lang. Enough na ba yun? Kulang na kulang. Kasi may mga alaga pa akong aso. Bukod sa aso, may mga alaga pa yung kapatid kong special child na mga hamster, ibon. Kasi yung kapatid ko na autism, ang vet niya, puro hayop. Na hindi mo pwedeng tanggalin yun kasi Hindi ko pwedeng tanggihan. Kasi yun yung kaligayahan. yun lang ang nagpapasaya sa kanya. Kamusta ang may kapatid na autism? Mahirap kasi hindi naman lagi pare-pareho yung mood ko. Minsan napupuno rin ako kasi sobrang hirap magkaroon ng kapatid special child. Tapos wala akong katuwang sa buhay. May mga kapatid ako pero wala din naman silang trabaho. Bakit hindi mo sabihan ng mga kapatid mo na magtrabaho para tulong-tulong kayo? Buhay pa naman yung mga magulang namin dati. Sinasabihan ko na sila. Paano mo sinasabi sa mga kapatid mo yan? Kasi may 3 kong kapatid na may bisyo. 3. Napakahirap nun. Tapos yung isa namatay na. Dahil sa bisyo Dahil sa din. bisyo. Tapos may 2 pa rin akong kapatid na pangalan na may bisyo. Hindi pa rin sila humihinto hanggang ngayon. Anong sinasabi mo? Pinagdadasal ko na lang ang hirap kasi wala kami ibang aasam. Kagaya ng manghihiram ka ng pera pag nakakapos ka. Wala kaming ganun kasi wala kaming kamag-anak dito na pwede lapitan. Siguro mabait sa akin si God kasi napoprovide ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. Ang galing-galing mo. Nakakaya naman. Alam mo kung bakit kita napili? Kasi nababasa ko yung mga rant mo sa Facebook. Totoo pala yun. Opo, totoo. Minsan nag-aaway-aaway kami pero minsan kasi sa huli parang kahit na maawayin ko sila, sabihan ko sila, magkakapatid pa rin naman kami. Ako pa rin naman talaga yung tutulong kasi ako lang yung meron. Dasal-dasal na lang. Minsan hindi ko kinakaya kasi minsan may depression ako. Tapos kagaya niya, nabawasan yung mga racket ko. So ang hirap. Dumating sa time na minsan nauubos na yung savings ko. Tapos nakakapagsala na ako ng alahas. Oo, dati nakita kita marami kang Marami alahas. talaga. Tapos yung iba kasi hindi ko na sinusuot kasi nga delikado. Pero intact pa rin. Apo. Ang galing mo humawak sa pera. Hindi ko kasi alam kung bakit ang bilis ng blessing Pumasok ng sa pera akin. sa'yo. Oo, kasi alam ng mga katrabaho ko sa comedy bar na pag nalalasing ako, nag-share talaga ako ng blessing. Pag nalasing po ako, nagiging generous po ako. Sa kabila ng kailangan mo rin ng pera, no? Opo. Bakit ka umiinom? Yun na lang siguro yung pangtanggal ko ng Stress. Stress, opo. So, ang ibig mo sabihin, pag umuwi ka, nandun lahat ng mga kapatid mo, tapos ikaw yung bumibili lahat-lahat ng needs nyo. May times naman na kagaya yung ate ko, ang ginagastos na lang niya sa araw-araw parang 3/4 na bigas. Tapos minsan wala siya pabiling bigas. Ako pa rin yung mag-shoulder. Tapos the rest, halos ako na lahat sa mga bill. Tapos paaral ko sa mga pamangkin ko. Ito mga pamangkin mo, anak ng ito ate nung... ko. 2 sila na pinapaaral ko po. Paano ngayon yan? 3 na lang ang trabaho mo. Nagugulat din po ako kung paano ko po napoprovide lahat. Sobrang talagang thankful ako kasi mabait sa akin si Lord. Tsaka parang piling ko, napakaswerte ko sa kapatid ko na special child. Yun ang nagdadala sa'yo ng Opo. swerte. Kasi kung ano yung gusto niya, binibigay ko talaga. Oo, yun naman talaga. Opo. Pero mahirap din, di ba? Mahirap kasi may mga attitude siya na paiba-iba. O yung moods Minsan niya. nagwawala siya, tapos minsan maingay siya, minsan naman umiiyak siya. Binili na talaga sa akin ng mama ko yun na pag nawala daw siya, ako mag-aalaga sa kapatid ko. Kaming 6, ako talagang pinagbilinan. Siguro Parang- alam kasi ni mama na parang ako lang may trabaho maayos. Oo, ikaw lang talaga yung sabihin na natin, titingin sa mga kapatid Opo. mo. Pero alam
alam mo, blessed ka pa. Kasi sa kabila ng marami kang problema sa loob ng bahay mo, meron mga nakalaang mga kasagutan. Ang akala kasi ng iba, ng mga katrabaho ko na nagtataka sila minsan bakit daw may pera ako. Actually, oo. Parang iniisip nila na saan nagagaling yung pera, baka doon nagbibenta ako ng kung ano-ano. Sabi ko hindi. Kahit nga ako hindi ko rin alam bakit napuprovide ko yung pangangailangan namin. Tapos kahit pa paano may natitira. Oo, yung mga racket-racket mo, no? Kasi doon ka bumabawi sa racket. Kagaya po ngayon 2024, parang napakabigat po. Ang pasok sa akin ng 2024 kasi last year, December po, ang dami kong racket, tapos ang dami kong ginto. Ngayon po, sa totoo lang sa mga nanonood at mapapanood ko ng mga katrabaho ko, meron pa naman din naman akong ginto, pero yung iba kasi hindi ko na rin naman sinusuot. Tapos, nag-iingat na lang din naman ako kasi syempre, yun yung investment ko at magagamit ko din naman yun pag nagipit po ako. Tama. Tapos may kukunting ipon din naman kahit pa sa bangko po. Oo, ang galing. Alam mo, napakagaling mo. Kaya naman bumibilib ako sa'yo. Talagang ginagabayan ka ng Diyos. Opo. Yung kapatid ko, mahal na mahal ko talaga yun. 24 years old na siya pero parang ang mindset yata niya parang 5 years old siya. Paano mo kinakalma yung kapatid mo? Takot sa akin ang kapatid ko. Ay, nakikinig May sa'yo. takot, opo. Ang sabi nila, alam ng ganyang bata kung sinong totoong mabait sa kanya. Opo. Na hindi nagbabait-baitan. Opo. Kaya ang tawag niya sa akin, mama, hindi kuya. Talaga? Mama talaga. Hinahanap niya ang mga magulang mo. Minsan Magulang minibigkas niyo. niya. Anong sinasabi mo pag hinahanap ang nanay mo? Alam naman din niya nasa heaven na. Minsan sasabihin niya na namimiss niya na yung mama namin. Anong ginagawa mo? Ang kaligayahan kasi ng kapatid ko, mag-iPad lang siya. Tapos manonood lang siya ng mga TikTok, mga ganyan. Tapos maglalaroan niya lang yung mga hamster niya tsaka yung mga ibon niya. Ganun ko siya kinakalma. At saka na-train mo na siya. Opo, na-train ko na siya. Hindi na siya kasi nag-aaral. Sa school kasi, binubuli siya. So, pag uuwi siya, minsan may bukol siya sa ulo, Ay, sugat, bakit? natudurog yung puso ko. Kaya nagdesisyon ako na hindi na siya mag-aral. So, parang YouTube na lang siya. Ang galing. Paano mo nakahati-hati yung oras mo? Ang trabaho naman sa gabi. Pag sinisipag talaga ako, paglulutuan ko talaga sila. Tapos pag tinatamad naman ako, magbibigay na ako or bibili na ako ng pagkain na iluluto ng ate ko. So, ibig mo sabihin, ikaw pa rin lahat sa bahay niyo ang kumikilos? Opo. Dapat tinutukahan mo na rin yung kunyari, ang ate mo, di ba? Yung ate ko kasi may baby siyang anak din. Kaya hindi rin makakilos. Oo. Pero yung ate ko naman, pinaglalaban naman niya ako. Yun naman ang tulong niya sa'yo. Paano nung pandemya? Ay, grabe yung buhay ko nung pandemic. O kasi nakita kitang nagtitinda-tinda. Opo, naglalako ako ng mga almusal. Tsaka tinry ko talaga magluto ng ulam para lang makasurvive kami. Para ang ginawa ko talaga noon, binabudget ko yung kinikita ko sa pagtitinda ng almusal tsaka ulam. From Monday hanggang Sunday, silog lang yung ulam namin lagi kasi yun ang pinakamura. Tapos tuyo. Sobrang kapal ang mukha ko. Nanghihingi ako ng mga dilata sa kapitbahay namin. Naubos ka ba nung pandemic? Sobrang ubos po kasi almost 2 years po yun. Nabenta mo lahat yung mga alas mo. Pero ngayon na unti-unti mo na ibabalik. At saka meron pa, di ba nagtayo ka pa ng tindahan sa bahay nyo? Opo, nalugi yun. Bakit? Kasi ang mga bumibili din, yung mga kapatid ko din, tapos utang. So, anong nangyari? Yung kita ng tindahan, lahat sa utang. So, naglalabas ako lagi ng puhunan. Kaya, Hanggat tinigil mo na lang. hanggang tinigil ko na lang kasi, puro utang na lang. Kaya pag hindi mo naman pinautang yung mga kapatid ko, magagalit pa. Kaya tinigil ko na kasi pinag-aaway na yung business na yun. Ang hirap din kasi parang wala silang kakayanan na gustuhin yung mga bagay na bibilhin nila ganyan kasi nga hirap din sila. Oo, kasi wala naman silang source of income. Opo, tsaka wala silang aasahan. Kumbaga ako pa rin naman talaga. Paano yan? Kung ikaw lang ng ikaw, paano pag nagkasakit ka? Lagi ko na lang pinagdarasal na sana lagi malakas ako kasi hanggat malakas ako, talagang tutulong naman talaga ako sa kanila. Kasi nga, yung ibang tao nga tinutulungan ko, like yung mga jowa-jowa, di ba? Speaking of jowa, di ba may jowa ka? Dito na halos ka mabaliw kasi nakita ko sa Facebook mo talagang yung post mo. Ano nangyari pala doon? Kasi po to si Ina, love life din po ito. Doon naman ang kahinaan mo sa love Opo, life. sa love life. Na tumitira na sa bahay niyo dati yan, di ba? Nag-live-in kami ng 3 years. Pandemic days. Kasama ko siya nagtitinda ng almusal, tsaka ulam. Saan mo nakalala to? Masahista siya sa spa. Tapos pinangakuan mo na magandang buhay. Hindi. Naging jowa ko siya. Mga ilang linggo lang, nag-pandemic na. Parang timing din. Nagsama na kami. Diretso pa rin ang trabaho niya. Hindi na po. Nasa bahay na siya. Pinag-stop ko siya. Binuhay ko siya. Sa kabila na ang dami-dami mo ng responsibilidad, kumuha ka pa ng isa. Opo. Ano nangyari doon? Binuhay ko siya. Tapos tumutulong din ako sa pamilya niya. Ang dami mong pera. Tapos naghiwalay kami kasi syempre, alam mo naman, pag bata pa, di ba? Parang gusto niya gala-gala. Pinagbigyan ko hanggang naghiwalay kami. Tapos ang nangyayari kasi, hiiwan niya ako. Tapos
babalik siya, iiwan na naman niya ako, tapos babalik siya, napagod na po ako. Nauntog ka na ako. Ayoko na ng ganun. Ayoko na ng ganun klaseng relasyon. Pero parang feeling ko hindi mo kinaya. Hindi ko talaga kinaya. Kasi yung rant mo talaga sa Facebook, parang mababaliw ka na. Yes, sobra. Natatandaan ko, uminom yata ako ng shark oil ba yun? Ay, pang ano doon, pang skin yun, di ba? Uminom ako ng shark oil kasi hindi ko talaga matanggap kasi iniwan niya ako. Parang gusto ko nang patayin yung sarili ko. Pero isang araw, parang naginip na lang ako about sa kapatid ko na autism. Ano sabi sa panaginip? Na yung mama ko kasi nasabi, huwag ko pababayaan. Doon nag-start na naging matapang na ako ulit. Ano yung pinaka matinding pinagdaanan mo? Bumigay ka na. Halos patayin ako ng tatay ko, nung buhay pa yung tatay ko. Hindi ako tanggap ng tatay ko. Talaga? As in, kasi lagi siyang pamahiin na pagbakla daw, malas daw sa pamilya. Anong pakiramdam mo pag sinasabihan ka na gano'n? Masakit kasi naranasan kong ipasok sa kulungan ng manok. Ang liit lang nun, di ba? Pinasok ako doon before, tapos aside doon, tinali ako sa puno na nakahubot. Nakahubot talaga. Hala, pero ilang taong ka niyan? Siguro mga 14. Ulo? Nag-aaral ako doon. Tapos ang masaklap pa, binikti ako ng patiwarik na nakahubad ako, ang dami nakakakita. Hiyang-hiya ako noon. Tapos ang hilig talaga ako bubugin ng tatay ko. Tapos yung dalawa kong kuyang, binubugbog din nila ako. Binubugbog ka nila dati nung bata ka. Ngayon, umaasa sila sa'yo. Anong pakiramdam nila ngayon? Yung dating binubugbog nila, yun ang bumubuhay sa kanila. Siguro hindi pinapakita ng mga kapatid ko na nahihiya sila. Pero nararamdaman mo. Pag nakainom sila, sinasabi nila na hiyang-hiya sila sa akin kasi yung binubugbog pala namin, yung pala yung tutulong sa amin tsaka magbibigay ng pangkain sa amin. Grabe pala yung pinagdaanan mo. So, tapos lumayas pa ako dati, naging pulubi ako Ay, anong taon ka naman yan? mga 19 years old ako noon. Pinalayas ako sa amin Pinalayas ka. ng tatay ko. Binugbog niya muna ako, tapos pinalayas ako. Tapos, hindi man lang ako pinapaya ng mama ko. Nagpalaboy-laboy ako noon. Nagpunta ako ng Guadalupe. Nangamuhan ako doon. Natulong ako. Tapos pumasok ako sa Tapsihan. Pagtapos noon, umalis na naman ako doon. Pumunta naman ako ng Bacoor. Pagdating ng Bacoor, doon ako parang sumaya kasi may mga nakilala ako doon mga bakla. Yung mga baklang hamog na ang ginagawa nila, tumatambay sila sa may McDonald's sa Bacoor. Tapos may mga kinukuha sila doon, yung mga pagpag. Doon ako napalpag. Nasubukan mo rin kumain ng pagpag. Nasubukan ko pong kumain ng pagpag kasi talagang wala akong kakainin. Ilang taong kang tumagal sa ganong sitwasyon ng buhay mo? Buwan lang din po. Buwan din. Tapos, ano nangyari? Sumama ko sa mga nakilala ko mga bakla. Tapos dumating sa point na miserable nangyari sa akin kasi yung mga sinamahan ko mga bakla, meron pala silang bisyo na pumapasok sila ng mga ukay-ukay. Short lang nanakaw kami ng mga ukay. So, naging magdanakaw ka for the meantime? Apo. Buti hindi ka nahuli. Hindi po ako nahuli. Kasi magaling ka, magnakaw. Hindi naman po. Parang naturuan lang naman din po ako ng mga kaibigan kong bakla. Minaster mo talaga ang pagnanakaw para hindi kayo mahuli. Parang gano'n na po. Naku, ang hirap. Yung style kasi dati, parang magsusuot ka ng palda, tapos yung sinusuot pa, hinata. Yung patong-patong, Opo, patong-patong. Hindi pa alam ng mga tao dati yung ganung style. Ilang taong nga tumagal ng ganon? Buwan lang din po. Hindi ka natatakot habang ginagawa mo yon. Natatakot syempre. Pero, Kailangan kasi yung mga kasama ko, yun yung parang rules nila sa ganito pupunta tayo sa ganito para meron tayo pangkain. So, no choice po. Siguro mga 6 months, hinahanap na pala ako ng nanay ko. paano ka nakita ng nanay mo? Bali, yung tinirahan ko na bakla, may cellphone siya. Nakichat ako doon. Nasabi ko sa mama ko na sunduin na niya ako kasi pagod na ako. Iyak na iyak yung mama ko nung nakita niya ako sa SM Bacoor kasi talagang ang tigas-tigas ng buhok ko na. Hindi kasi ako naliligo ko ng for almost 6 months. Ha? Wala akong ligo. As in, naging taong grasa talaga ako. Pinaka-worst. Tapos, nung sinundo ka ng mama mo, Opo, iyak siya na iyak. pagbalik mo sa bahay niya, naging maayos na ang pakikitungo sa'yo ng tatay mo. Hindi pa rin po. Nananakit pa rin yung tatay ko. Pero hindi ka na yung ganong katulad ng ginagawa niya dati. Mas worse kasi... Mas worse na naman? Worse, oo. Kasi naranasan ko nga dati, talagang tinagtad niya ng tinidor yung ulo ko eh. Ay, Kaya may mga pekas-pekas ako dito. Tapos minsan parang may something sa ulo ko. Minsan parang lumalabo yung paningin ko. Siguro gawa yun ng paghampas niya sa akin ng kawali. Tapos tinagtad talaga niya yung ulo ko talaga. Parang hindi naman yung tagtaran. Nagugulat na ako dati nang habang binubugbog niya ako, tumuturo yung mga dugo dito sa mukha. anong sinasabi ng nanay mo? Naiiyak yung nanay ko kasi wala siyang magawa. Hinahayaan niya Kasi lang ang tatay mo. sinasaktan din yung nanay ko. Paano nagtapos tong mga paghihirap mo sa tatay mo? Pinagdasal ko na lang yun na sana si Lord nang bahala sa kanya hanggang sa dumating yung time na na-paralyze siya. Nung na-paralyze siya, doon tumigil na ang pananakit Doon na niya. tumigil kasi alagain na siya. So sa kabila ng Kanya ginawa sa'yo. niya sa akin, ginawa niya miserable ang buhay ko. Sinuklian ko pa siya ng kabutihan. Ako ang nag-alaga sa kanya. Ang galing mo.
papampersan ko siya, tapos paiinumin ko siya ng gatas. Ano sinasabi niya sa'yo habang ginagawa mo? Umiiyak siya. Ramdam na ramdam mo yung pagsisisi ng tatay mo. Lalo nung nakita niya ako sa TV. Kasi before po, mga... May sakit na siya noon na nakita ka sa TV. Opo. Way back 2011, nag-aartista po ako before. Nagtatalent ka. Opo. Member po ako ng Wonder Gig. Okay. Opo. Tapos ang manager ko po, Lito Di Guzman. Tapos nung nakita ka niya sa TV, pero may sakit na siya noon. Opo, nakahiga na siya, no? Alagain na siya. Umiiyak siya. Tapos sabi ng mama ko, tingnan mo yung anak mo na sa TV. Tapos namatay din siya sa hita ko. Pinatawad mo ang tatay mo. Pinatawad ko, tsaka kahit naman ganun ginawa niya sa akin, mahal na mahal ko siya. Sobra. Siguro, kaya din blessed din ako kahit paano, kahit konti lang yung trabaho ko. Kasi nga, hindi ako nagtarim na sama na loob sa magulang ko. Kahit halos patayin ako na buhay pa siya. Ang bait mo. Kaya ka pinagpapala. Biriin mo sa kabila ng ginawa sa'yo ng tatay mo, no? Ang bilis mo siyang napatawad. Very good ka Sobra. doon. Oo. Yung pagkatapos doon, namatay ang tatay mo, nanay mo naman ang Nanay ko sumunod. naman, sa diabetes naman po. Nagkaroon siya ng sugat sa paa. Mahirap nga po ang buhay namin before. May sugat na pala siya sa ilalim ng paa niya na hindi niya sinasabi na malubha na pala. Kasi talagang nangingitim na talaga yung sa ilalim. Kumalat na. Nagpapanggap lang siya na okay. Tapos nung malala na siya at nasa ospital na siya, doon ko nalalaman na malala na pala siya. Kasi parang ang mangyayari, puputulin yung hita niya. Hindi na natuloy na putulin kasi nga umakyat na talaga kasi malala na. Nasa utak niya na. Grabe yung pinagdaan ng pala Oo, na sobra. Pero ikaw, nakita mo, no? Ang lakas-lakas mo kay Lord. Yes, opo. Hindi naman po ako perfecto talaga ma kasi syempre makasalanan din naman po ako. Pero mas marami kang ginagawa kasing Opo. mabuti. Kaya gano'n naman ang pagbalik sa'yo ng swerte. Paano ka naman napasok sa sing-along? Nag-start ako sa Doremi po. Bar. Sa comedy bar, sa Alabang po. Yung Doremi po doon. Tapos, ang kalakaran kasi doon, pag mag-audition ka doon, walang sahod. So, nakapasok po ako doon. Tapos, wala munang sahod. Ilang linggo? Wala. Matagal din po. Mga buwan. Ayan. So pumapasok ka doon ng Walang sahod kang po. stress. Tsaka walang libreng kain. Paano yung mga pamasahe mo? Kasi yung bahay po namin doon, malapit Ba't lang. lang? Lakad lang? Opo, walking distance lang po. Kaya chinaga ko po yun. Tapos, mga ilang buwan, ayun na po, set na po ako. Doon na rin. Doon na rin po. May sweldo ka May sweldo na po ako. Ayun. Natatandaan mo pa yung sweldo mo noon. Parang 250? Taon 2011 to. Hindi po, parang mga 2008 or 2009. Tiniis mo lang, araw-araw ka nagsiset doon. Opo. Up 7 days a week. Opo. Pwede na. Minsan, may jam set din po. Yung sasampa ka pero walang budget. Aasa na lang sa tip. Tapos dumami ng dumami ang mga trabaho mo sa ibang bar. Parang halos lahat po ng baryata na sampahan ko na. Kasi alam mo kung titignan kita, mukha kang mataray. Siguro dahil yan saan, gusto mo magpakatatag. Opo. Pero deep inside, malambot po talaga. Mars, mahalo si bakla. So paano ka napunta sa mga kilalang bar? Nagamit ko din po yung pag-artista ko before. So, umingay din yung pangalan ng grupo namin, tapos nakapag-abroad kami. Nagkaroon kami ng mga awards sa Star Award. Oo, alam ko yan. Nagamit po namin yan. Hanggang nakatungtong po ako ng Zirco, ng Clowns. Tapos po, ito recently po sa Music Box. Tapos, naging bagong symbol din po ako ng library. Oh, diba? Hanggang ito na yung sinasabi kong backlash. Backlash, opo, ayan. Sumali po ako ng Backlash. Actually, wala sa plano kong sumali talaga niya kasi birthday ko yan. November 19. Tandang-tanda mo. Birthday ko yan, opo, 2019. Lumaban ako ng Backlash. Tapos, lasing ako that time kasi nag-iinuman kami magdatropa. Tapos, kinokontak na pala ako ng GMA7. Hinahanap na ako kasi hindi ako makontak. Ang ginawa nila, pinagtanong-tanong ako doon sa mga katrabaho ko, mga comedian, na kasama niyo ba si Ina Magenta? Kasi bukas na bukas sasalang na siya. Madaling araw na, di maya-maya, umaga na. So, sasalang na ako. Lasing ako. So, sabi naman bakla, go muna yan. So, lumaban ako, pumunta ako ng Marikina kasi doon yung location eh. Diyos ko, lasing ako. Nahihiya ako kasi habang nasa dressing room kami, nakaamoy talaga ako, amoy MP Life. Pero inilaban mo talaga. Nilaban ko. Tapos ang kalaban ko noon, si Ibona. Pang-anim ako na kalaban ni Ibona. Tapos pag natalo niya ako, papasok na siya sa banga. Ngayon, anong nangyari? Ginabog mo si Ivona. Nahadlangan ko yung pagpasok ni Ibona sa banga. That time, natalo ko siya. Tapos, the rest is history na. Ayun ako. Kung saan-saan ka na Ayan, nakakaloka kasi kung saan-saan na. Tapos ang dami na kumukontak sa akin, kinukuha ko po piyesta. Tapos yung budget, hindi na siya putyo-putyo. Talagang pangmalakasan na yung budget. Sa kabila ng malungkot na simula mo, lungkot, saya. Yes. At least matatapos ito ng masaya. Opo. So ikaw, masaya ka na ba ngayon sa buhay mo? Masaya naman ako, ma. Pero sometimes malungkot ako kasi Bakit ka nalulungkot pa sa kabila ng mabilis ka naman magkatrabaho, mabilis ang racket mo? Ano pa ang hinahanap mo? iba pa rin kasi talaga pag may magulang. Ay, totoo. Namimiss ko yung magulang ko. Tapos minsan naghahanap ako ng yung parang lambing na isa sa mga kapatid ko, marinig ako man lang na
kamusta ka na? O kaya mo pa ba? Kasi hindi ko narinig sa mga kapatid ko yun. Sabihan ako ng gano'n. Minsan, dumating sa point na may sakit ako. Parang ako din nag-alaga sa sarili ko. Iba talaga pag may magulang. Anong gusto mo sabihin sa mga kapatid mo? Alam ko mapapanood nyo to. Okay lang, kahit anong mangyari, priority ko kayo, mahal na mahal ko kayo. Hanggat malakas ako, tutulungan ko kayo. Tapos dun sa kapatid ko na special child, si RR, siya kasi ang buhay ko. Kausapin mo si RR, ipanood mo sa kanya to, ha? RR, mahal na mahal ka ni Kuya. Lagi ka sanang healthy. Magpupursige akong magtrabaho para mabigay ko lahat ng luho mo. Alam ko naman di ako nagkukulang kasi naalagaan kita ng sobra. Mahal na mahal kita. Para sa nanay at tatay mo, alam ko pinanonood kaya at ginagabayan ka ng tatay at nanay mo. Sa mama ko tsaka sa papa ko, mahal na mahal ko sila sobra kasi kung di naman dahil sa kanila, wala ako dito ngayon. Thankful din naman ako na binigyan nila ako ng obligasyon. Hindi ko rin lubos akalain na mangyayari pala to na ako yung magiging magulang sa aming magkakapatid. Na dapat meron pa akong kapatid na mas matatanda sa akin pero ako na yung naging magulang. Sana lagi lang akong gabayan at bigyan ako ng malusog na pangangatawan kay Lord. Kasi kawawa talaga yung kapatid ko pag nawala ako. Kaya dapat lagi kang malusog. Opo, kasi may mga tinulungan kasi ako man ng mga kamag-anak namin. Na nasa abroad na. Tapos may mga pinaaral din ako na pinsan. Pero hindi ka nila binabalikan. Hindi na ako nilingon. Meron pa akong pinsan na pumunta ng ibang bansa. Binentahan pa niya ako ng washing. Sabi niya sa akin, bili mo na to. Kasi kailangan niya ng pera. Kasi pag nakapunta na ako doon, padadala kita, bibigyan kita ng kung anong gusto mo. Until now, hindi man lang ako kamustahin kahit chat lang man, walang ganun. Kaya parang minsan nakakadala din talaga tumulong. Hindi naman ako humingi ng kapalit, pero yung kamustahin man lang sana ako. Okay na yung ganun. Anong dinadasal mo? Na sana hindi ako mamaos. Kasi sa lahat na pinapasukan ko na comedy bar, ang puhunan ko talaga boses. Ang pinag-pray ko, sana lagi akong malakas, sana hindi ako laging paos. Kasi hindi ako makakapag-show pag wala akong boses. Hindi ako makakabirit pag wala akong boses. So ang pinag-pray ko lagi na sana laging nasa kondisyon yung boses ko. Para may pera kami, may pangkain kami. Natutupad lahat yan. Alam mo kung bakit? Kasi lahat ng mga iniisip mo para sa ibang tao. Kaya alam na alam ko, ginagabayan ka niya at pinanonood ka niya at binibigyan ka niya ng lakas ng loob at lalo na yung boss mo, inaalagaan mo. Ngayon, kamusta na ang love life mo? Naka-move on ka na ba? Okay ka na nang walang love life? Okay na po ako na walang jowa. Kung sino lang nandyan, hindi siya. Ganun lang po. Meron bang umaaraw sa'yo ngayon? Meron naman po. Kamusta naman? Parang bago lang po kami. So, binibigyan mo pera? Hindi pa naman po. Hindi pa naman po. Wala pa naman ganun. Oo. Basta maging matalino ka lang, okay lang naman mag-boyfriend ka kasi yan din naman nagpapatanggal ng pagod mo, di ba? Opo, isa sa mga tanggal stress. Correct. Alam nyo, mga kachikat, napakinggan na po natin ang kwento ng buhay ni Ina Magenta. Imbitahan mo sila sa Facebook mo at saka sa mga gig mo. Yes, mga kapatid, kapamilya, kapuso. Every Friday po nasa Comodja po ako sa Metro Walk po. Then Saturday nasa R Lounge po ako sa Marikina. Tapos pag Wednesday po, nasa Billiards po ako dito lang po sa Las Piñas. Then Thursday po nasa BGC po ako sa Distillery. Oh, at sana hangad ko mapuno mo pa yung araw na yan. Opo. Pero dapat magpapahinga ka rin. Kasi Yes. lagi kitang nakikita, naka-online ka lagi, ang aga-aga. Opo. So, gumaan ba ang pakiramdam mo? Yes, kasi syempre na-share ko yung mga problema ko sa buhay. Thank you talaga sa YouTube channel mo, ma'am. Ay naku, ang gusto ko lang dito, mag-inspire tayo ng mga kasamahan natin Opo. na hindi lahat ng nakangiti at hindi lahat ng bumibirit ay walang pinagdadaanan. Mas lalo pa pala kayo. Opo, so. Grabe, tignan niyo po ang mga buhay komedyante. So ganun lang po ang buhay. Pagdasal po natin si Ina Magenta na malampasan niya po lahat ng pagsubok sa buhay niya para sa kanyang pamilya. Good luck at Thank you maraming po. salamat Ina Salamat Magenta. po. Thank you po. Thank you very much. Thank you. Mabuhay ka. Salamat po. Sa mga kachika, sa aking vlog, Denman Nega, Denman Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Denman Nega, Denman Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon.